nito sa kanya. Natigil sa kanya-kanyang ginagawa ang mga klase niyang naroon. Maang na nakatulala na naman sa bago nilang guro. Sapat nga naman ang ganda nito para matameme ang kahit sino. Yes ma'am. Sure na siya, alam na nga nitong buntis siya. Tumayo ito at kabado naglakad palabas. Sa koridor lang to naghintay sa labas ng classroom nila. You're working with my husband, am I wrong? Bungad nito. Husband? Medyo disconnected siya sa sinabi nito. My husband, Prof. Dark Debarras. I'm his wife. Gusto ko lang magpasalamat. I've been very busy with my career outside the country, kaya di ko siya gano'n naasikaso. Buti na lang nandyan ka. Thank you. Nag-alak to ng palad sa kanya. Alanganing tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Asawa to ng professor? May asawa na ang boss niya. Kala niya binata yun. Bigla siyang binagsakan ng langit. Paano na sila ng baby niya? Klarong hindi niya po pwede ipagtapat kay professor ang tungkol sa bata. Ngayong nakauwi na ako, hindi mo na kailangan pumasok sa mansyon at magtrabaho pa. But I have an idea. Sa akin ka na lang mamasukan. I will make you my assistant while I'm here. Gusto mo yon? Okupadong utak niya sa krisis na kinakaharap ngayon tungkol sa kalagayan niya. Naiinis siya, balisa, nalilito. Pagkatapos siyang isadlak sa lubak, iiwanan siyang nakalubog. Ano ang nangyari ng gabi ng bagyo na hindi niya nagustuhan? Nawala lang siya ng lakas na manlaban at tumutol sa takot dahil na rin sa guilt na maling gamot ang napainom niya. Pag-isipan mo, okay? One more thing, buntis ka, diba? I got the report a while ago. Gusto ko ipagtawag sa guidance for clarification and questioning, pero pinigilan ako. Ayoko makaladkad ang pangalan ng asawa ko. Pwede kong i-recommend na lang directly na i-expel ka? Tinapik nito ang braso niya at iniwan siyang tulala doon sa pasilyo. Hinalukay ng tensyon ang sikmura niya. Tumakbo siya patungo sa gawin ng ladies' room. Pagdating doon, dinakman niyang lababo at di niya natapos ang klase ng araw na yon. Umuwi siyang tuliro. Napaiyak na madatnan ang lola niya, nagtutupi ng damit sa sala at nanonood ng TV. Pomelo, ano nangyayari? Tarantang tanong nito at tinilohan siya. Inakay patungo sa sofa. Di niya na maawat ang luhang kung san-san gumagawa na landas, pababa ng kanyang pisngi. Lola! Niyakap siya ng matanda. Banayad na hinaplos ang kanyang likod. Ilang minutong hinayaan lang siya nitong mailabas ang bigat ng kalooban niya. Nang kumalma siya, humupa ang silakbo ng kanyang pag-iyak, saka siya nito binitawan. Sumaglit si Lola Rowena sa kusina at pagbalik, may bitbit na baso ng tubig. Magkwento ka. Nirinok niya ang bara sa lalamunan at piniga ang kamay. Buntis po ako, Lola. Sinong ama? Mahinahon itong tanong. Si Professor. Ginagalaw ka ba niya tuwing pumapasok ka sa trabaho? Baka sa tono ng matanda ang antagonismo. Isang beses lang po na may bagyo. Nagkamali ako ng gamot na pinainom sa kanya. Sabi ng doktor may halong drogang gamot na yun kaya raw nagkakaganoon si Professor. Hindi yun rason. Kailangan kanyang panagutan kahit hindi ko siya ganun kagusto. Kakausapin natin siya. May asawa na po siya, Lola. I'm sorry po, naging marupok ako at mahina. Dapat pinigilin ko si Professor kahit mabugbog pa ako. Nilagay nito sa kamay niya ang baso. Inudyokan siyang uminom na muna. Kahit paano nabawasan ang sikip sa kanyang dibdib. Lahat tayo may kahinaan, lahat marupok, pero lahat din tayo binigyan ng pagkakataong harapin ang kahinaang yon. May kakayahan kang timbangin ang desisyon mo at unawain ang mga limitasyon mo dahil alam mong mahina ka. Nag-iisip ka kung tama ba na gusto mong gawin dahil alam mo na mahina ka. Naging matatag ang isang tao dahil sa kahinaan niya. Nagiging matagumpay siya at malakas dahil nasusukat niya kung gaano siya kahina kahit nagagawa siya ng paraan para lampasan ang kahinaan niya. Paano kung di ako tanggapin sa school? Titigil na ako sa pag-aaral? Hindi ka hihinto. Si Professor ang bahala sa'yo. Naniniwala kong magagawa niya yun ng paraan. Hindi pwedeng hanggang ngayon wala pa rin siyang silbi sa'yo. Lola? Inangat ni Dark ang ulong nakahilig sa headdress ng swivel chair, bumaling sa pintuan. Lumitaw doon ang mayordoma. Nandito ang tagabantay. Papasukin mo. Tumayo siya, naglakad papalabas. Natanggap niya kanina ang mensahe mula kay Rowena, ang tagabantay ng Reyna. Sa wakas mukhang nakuha niya na ang atensyon nitong dati ay masyadong mailap. Hindi ito pabor sa nakatakdang kapalan ng Reyna sa kamay noon ng Moon Archangels. Madalas itong sabihin noon na hangad lang ng kanilang lahi na makuha ang kapangyarihan ni Pomelo. Sinalubong niya sa reception area ang magandang babae, suot ang itim na balabal na may hood. Nakabuntot ito kay Nanay Maming.
magpadala ng legion para magbantay sa reyna. Utos niya sa mayordoma at iminuwestra kay Rowena ang couch. Hindi na kailangan. Kasama niya ngayon ang pinakamalakas na bantay ng aming lahi. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na magmamahalan kami ng reyna mo? Kung kani-kanino mo siya ipinagkakatiwala, dahil hanggang ngayon inutil ka pa rin, Lord Vicro? Wala kang magawa para sa babaeng sinasabi mong mahal mo. Hinayaan mo lang siyang umiyak at masaktan na mag-isa? Mahal mo pero wala ka sa tabi niya kung kailan kailangan ka niya. Nagsalpukan ang mga bagang niya pero di niya makontrang sinabi nito. Dati pa na nakikita nito ang katotohanan at ang lahat ng kapangahasan na ginawa ng kanyang lahi sa Byronic Empire. Kailangan niya pang habaan ng pasensya. Lumipat na kayo rito. Kapag mahinang katawan niya, nagkakaroon ng lakas ang kamalayan ni Crono at inangkin siya nito sa kanyang panaginip. Mauubos ang lakas niya kapag nagpatuloy iyon at malalagay din sa panganib ang puso niya. Buntis siya at ikaw ang tinuturo niyang ama. Wala ka bang gagawin? Hindi mo ibibigay sa kanya ang seguridad na pananagutan mo ang bata. Ginising mo siyang mortal at ordinaryong babae. Responsibilidad mong protektahan at alagaan din siya. Pero paano mo gagawin yon kung tulog ka sa mga oras na gising siya? Hanggang ngayon ba alipin ka pa rin ng kahinaan mo? Hindi mo alam kung anong gusto mong marinig mula sa akin, Rowena. Ayoko rin nabasahin ang inisip mo dahil sigurado ko walang ibang laman ng utak mo kundi pagtutol para sa nararamdaman ko sa reyna. Pero di ako tumatakbo sa responsibilidad. Itakda ang kasal bagong sunod na kabilugan ng buwan. Aasahan ko yan, Lord Vicro. Sa pagkakataong to, aabangan ko kung paano maipaglaban sa pamilya mo ang aking reyna. Tutuloy na ako. Nagbago na ang anyo niya. Namukadkad ang itim na pakpak sa kanyang likod. Dumalay pababa sa kanyang mga balikat ang buhok niyang di pantay ang haba at sa mga balikat ang buhok niyang hindi pantay. Sa kanan na may pisngi lumitaw ang nakaukit na marka ng buwan. Di pa rin niya maintindihan bakit siyang piniling mahalin ng reyna ng mga bituin. Siya na halimaw at nagmamay-ari ng mga mata ng demonyo. Kung ba't di si Crono na sagisag ng lakas ng kanilang lahi at nagtataglay na makisig na anyong mamahalin ng lahat ng uri ng nilalang. Lumipad siya. Nilakbay ang espasyo ng hangin tungo sa bahay na kinaroroonan ni Pomelo. Kailangan niya ipakita ang tunay niyang anyo sa dalaga bago niya ito pakasalan. Tinanggap siya nito noon, pero matatanggap pa siya nito ngayon. Sinapit niya ang tapad ng silid nito at hinawi ang kanyang lakas, ang bintana. Pumasok pa siya sa loob ng silid at lumapit kay Pomelo na nahihimbing sa kama. Negatibong mga bagay ang tumatakbo sa isipan ni Dark habang pinagmamasdan ang dalagang natutulog. Tama si Rowena. Ngayong nabubuhay ito bilang isang ordinaryong mortal, dapat siya na ang may kalasag dito. Siya dapat ang sandalan nito sa oras ng kagipitan. Pero baliktad ang nangyari. Siya naging dahilan kaya nasasaktan to at umiiyak. Di niya pa alam saan kukunin ang lahas at kapangyarihang sasapat para mapanatili ang sarili niya sa tabi ng babaeng minamahal. Pero wala na nga siyang oras. Kailangan niyang manindigan laban sa kanyang lahi. Laban sa kanyang pamilya, may kakampi man o wala. Ang mahalaga siyang pinili ng reyna sa malayong nakaraan, nalimot na nito at umaasa siya, hanggang dito pa rin siyang pipiliin ito. Tinoon niya ang kamay sa kama at ginising sa kanyang halik ang dalaga, katulad ng una niya tong ginising matapos ang laban nito kay Crono. Dumilat ang mata nito at natoon sa kanya. Tumitigdo sa mukha niya. Ang makipot na mga mata ay unti-unting nanlaki at bumalik wasto ng bangon. Sino ka? Nasisindak nitong tanong. Umurong siya. Tiniklop ang isang tuhod sa sahig. I'm sorry for crushing in here without asking your permission, my queen. I am Lord Darkvyro of the Moon Angel clan, one of the ruling archangels of my clan. Lalong namilog ang mata nito. Ikaw ba yan, Professor? Anong pinagsasabi mo? At ano yan, costume po ba yan? Galing kayo sa isang party. Kumislap ang aliw sa anyo nito sa pag-aakala galing siya sa costume party sa itsura niya. Nilahad niya ang kamay dito at ubili itong humawak doon. Maingat na itong ibinaba sa higaan. He spread his wing and let her touch the sleek black feathers. Isa sa mga balahibo ang kusa ng lumabas at kumalas na parang pinitas na bunga na hulog sa palad nito. Tutop ang bibig, nagmistulat ang papel na nilipad ng hangin sa sulok dahil sa takot na matantong tunay ang nakikita nitong anyo niya. Parang pinipilit ng mga tinik ang puso niya. Ang babaeng mahal na mahal siya noon, ngayon takot na takot sa kanya.
Kung noon hindi niya to nahahawakan dahil pinagbabawal at nalulusaw, ngayon hindi na naman ba niya to mahawakan dahil natatakot to sa kanya? Anong klase kang nilalang? Anghel ka ba? Garalgal ang boses nito at pigal-pigal ang panginig. Anghel ng hating gabi. Alam ng lola mo kung sino ko at kung ano ko. Gusto kong malaman mong hindi kita sasaktan. Hindi mo kailangan na matakot. Narito ako para sabihin sa'yo, handa akong pakasalan ka. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo ngayon. Hindi ito sumagot at matagal siyang tinitigan. Nadama niya ang pagbagal ng kanina'y mabilis na pagpintig ng puso nito at ang paghupa ng takot sa sistema nito, bagamat naroon pa rin ang pagkamangha at pag-iingat. Humakbang ito papalapit. Baka naman panaginip lamang to. Tama, nananaginip na naman ako. Naupo ito sa kama. Lagi na lang akong nananaginip ng mga kababalaghan. Siguro dahil sa stress at sa kaiisip ko kay Professor. His heart clenched. Lagi siya nitong iniisip. Dapat ba niyang ikatuwa yun? Kung ngayon nasa harap na siya nito at nilatag ang tunay niyang anino, naniniwala tong panaginip lamang lahat? Pomelo, hindi ka nananaginip. Tunay ako. Totoo to. Imposible. Panaginip ka lang. Paano mo ko pakakasalan kung may asawa ka na? Asawa? Kaganyan na ito hindi niya inaasahan. Si Zekia Armada, asawa mo siya at bago kong teacher sa school. Sinabihan niya ako na huwag akong pumasok sa trabaho dahil siya na raw ang mag-aasikaso sa iyo. Hindi ko siya asawa. Minsan siyang tinakda ng pamilya ko para sa akin, pero iba ang gusto ng puso ko para makasama. Ikaw ang mahal ko. Sigurado na ako panaginip lamang talaga to. Hindi yan sasabihin sa akin ni Professor. Masungit yun at hindi ako type nun. Imposibleng mahal niya ako. Imposible talaga. Naiihi na tuloy ako. Pati ba ito panaginip din? Pomelo, tama na. Tumahimik ka, panaginip ka lang. Pinag-cross pa nito ang mga daliri sa harapan niya. Kung paanong kumbinse ng dalaga na totoo siya at hindi panaginip ay mas mahirap pa pala kaysa kanyang inaakala. Tinago niya ang pakpak at naupo sa tabi nito. Hinawi niya ang buhok nito at hinagkan nito sa leeg pababa sa balikat nito na nakahantad sa spaghetti strap na pantulog nito. Gusto mong samahan kita sa banyo para umihi? Sinipsip niya ang balat nito, sapat para mag-iwan ng marka na makikita nito bukas. Ikaw rin ba yung nakikipagtarik sa akin at tinawag akong my love? Tumigas ang panga niya. Si Krono yon. Tinuloy niya ang paghalik. May kasamang panggigigil dahil sa pag-angat ng pagnanasa sa kanyang katawan. Buti pa rito sa panaginip ko, ang lande ni Professor. Bulong nito at tuminga ng malalim. Pinisil niya ang dibdib nito. Suminghap ito at tumingin pa sa kanya. Bakit parang totoo talaga? Because this is not a dream. Pomelo, I am real. Very real. Muling sumabog ang pakpak niya at kinulong niya ito sa gitna. Tinukso ng balahibo ang braso nito. I am Professor Dark and this is my true form. Nakikiliti ako. Namumutla nitong sikmat at tumikbi. Totoo talaga? Ikaw talaga si Professor? Mukha ko ba talaga yan? Nabuhay na naman ang takot sa mga mata nito, pero hindi nito tinangkapang lumayo. Urong-sulong ang kamay nito na umangat sa kanyang mukha at dinama ang marka ng buwan sa pisngi niya. I'm a good-looking creature. I'm ugly. Ang mga mata mo. These are the eyes of a demon, red and gold. Ang pangit mo nga. Napangawi ito pero umusod papalapit sa kanya, sinipat ng mabuti ang kanyang mukha. Naalala ko na. Ganitong mukhang nakita ko nung gabi ng bagyo na may ginawa sa akin. Ito yun. Mas gusto mo ba ang mukha ko bilang tao? Umiling ito. Gwapo ka bilang tao pero masungit ka naman at suplado. Ngayon pangit ka at nakakatakot pero nararamdaman kong mabait ka. Hindi ka ba kumakain ng tao? Natawa siya. Hinawakan ng kamay nitong nasa panga niya at tinagkan. Dahil pangit ako, iniisip mo agad, nakakain ako ng tao? Nagtatanong lang naman, sorry. Kung magbabagong anyo ako ngayon, makakatulog ako rito pagsapit ng 5:00 ng umaga. Sumama ka sa akin sa mansyon. Mag-uusap tayo na maayos doon. Kahit sabihin mong mabait ako pero nanginginig ka naman sa takot. Hindi ka komportable sa anyo kong to? Kung di nga to panaginip, kailangan ko lang sigurong masanay. Bukas, sa susunod na araw at sa darating na mga linggo, hindi na ako matatakot. Ayaw mo mag-anyong tao ako, tapos matutulog ka lang? Gusto kong tanggapin ka sa kung alin ang totoo sa'yo, kung ano ang anyong ito ang tunay. Sa anyong ito kita gustong makasama?
Talo na naman siya. Walang ipinagbagong kanyang reyna. Kung magsalita, napapaamo nitong puso niya na walang kahirap-hirap. Sinulit niya ang natitirang oras ng dilim hanggang sa nakatulog sa ilalim ng kanyang pakpak si Pomelo. Nakaunan sa kanyang bisig. Sa unang pagkakataon, hindi naging hadlang kahinaan niya para makasama at mayakap ng payapa ang babaeng iniibig, ang nag-iisang reyna ng mga bituin. Masiglang gumising si Pomelo at nagunat. Ang sarap ng tulog niya, para siyang nasa alapap at tinduyan ng pakpak ng anghel. Napamulat siya na masumpungan sa kanyang tabi ang lalaking may pakpak, mahaba ang buhok. May mga matang ginto at pula, pero banayad nang nakatitig sa kanya. Ang kaliwa nitong mata ay mistulang lawan ng dugo, habang ang ginto nitong apoy na nagliliyab sa kanan. Naitakip niya sa bibig ang palad. Hindi nga yun panaginip kagabi. Totoo, naririto nga ang lalaki at itong tunay na amoy ni Prof. Dark. Kinapa niya ang makintab na balahibo ng pakpak nito na nakabalabal sa kanya. Ibig sabihin totoo rin tong usapan nila. Pati na yung sinasabi nito na panagutan nito ang batang dinadala niya. Sumimangot siya. Kung dito makakatawang tao, paano to haharap sa dean niya? Don't worry. I have plans how to talk to your dean and the school about us. Binasa mong nasa isip ko? Bad ka, wag kang manilip ng utak ko ha. Baka mabasa ang impure thoughts niya para dito. Pag nasaan yung tao, marami siyang iniisip na kalandian. Umusod siya at sumiksik sa katawan nito. Tumingala siya. Di naman pala to ganon ka-creepy. Wala rin tong pangil. Kaya siguro parang pangito sa magkaibang kurin ng mata at marka ng buwan sa pisngi nito. Pero kung tititigang maigi, may kakaiba tong karisma na wala sa tipikal na ganda ng mga lalaki. Lola! Tili niya nang bigla pumasok doon si Lola Rowena. Iakit ko ritong agahan mo, okay ka na ba? Mukha naman tong di nagulat o baka hindi nito nakikita si Dark. May power sigurong lalaki para maging invisible. Lola, nakikita niyo po ba siya? Tinuro niya ang lalaking may pakpak. Oo, kilala ko siya. Tsaka ko nasasabihin sa'yo kung papaano. Bumangon ka na't maligo, may pasok ka pa sa school. Pero si ano po, paano po siya? Kumakain ka ba ng pagkain ng tao? Baling niya kay Dark. Liwanag ng buwan lang kailangan ko sa gantong anyo, huwag ka mag-alala. Paano kung walang buwan? Magugutom ka? Di nawawala ang buwan. Kung di sisikat sa gabi, sisikat siya sa araw, kaya di natin napapansin dito sa lupa. Bilisan mo na, Pomelo, at ikaw, Lord Vicro, makakaalis ka na. Pupunta kami ni Pomelo ng mansyon kaya ng gusto mo. Pahayag ng lola niya. Hihintayin ko kayo. Nakatulala muna siya sa dalawa. Kilala nga ni Lola Rowena si Dark at ano yung pupunta sila sa mansyon kaya ng gusto ng professor. May usapan ba mga to na hindi niya alam? Pero unang-una ang pangalang Vicar nasa kwento ng lola niya. Tas ilang beses siyang tinawag na Queen ni Dark. Anong koreksyon ng kwentong iyon sa pagkatao niya? Mukhang di lang pala si Dark ang dapat katakutan dito. Baka pati siya'y may halimaw na inaalagaan sa loob niya at naghihintay lang na magising. Mula sa terrace ng kanyang kwarto, tanaw ni Dark na handa ng dinner banquet para sa kanyang mga bisita. He sent out invitations early this afternoon. His guests tonight are the board officials of the local University of Tanyoon, Pomelo School. Tiningalan niya ang buwan. Mas maliwanag to ngayon, indikasyon ang gagawin niya ay sirang ayunan at pinagmumula ng kanyang puwersa. Parating na sila Lord Vicro. Abiso sa kanya na may redoma. We'll go down in a minute. Maaari ba ako magmungkahi sa inyo? About what? Tungkol sa pinagbubuntis ngayon ng Reyna. Kung nagdududa kayo, may paraan para malaman natin kung kayo ang ama ng sanggol o hindi. Ano? Painumin ko sa dugo ko si Pomelo at kung malalagay ang bata, ibig sabihin hindi akong ama. Huwag kayong gagawa ng hakbang na maglalagay sa buhay ng bata sa panganib. Mananagot kayo sa akin? Aakuin ko responsibilidad. Ako man ang ama ng bata o hindi, nasa sinapupunan ng Reyna. Magiging anak ko ang sanggol at igagalang siya ng ating lahi. Kayo pang masusunod, Lord Vicro. Binilikan niya sa loob ng kanyang silid si Pomelo na nagbibihis. Tapos na ito mag-ayos. Paborito nga nitong puting bestidang binigay niya noon. Ito ang napili nitong suotin ngayon. Unti-unti nang lumilitaw ang bilig nitong tiyan at naman niya malakas na pwersa galing sa buhay na pumipintig doon. Shall we greet the guest? They're here. Hinawakan niya ang kamay ko. Paano si Zekia? Let me put her in her place. Hindi sa tabi ko kasi pag-aari mong lugar na to. Hinagka niya to sa noo at tungki ng ilong. Tumitig to sa kanya at ngumuso. Magbe-beast mode ka ba mamaya pag tayong dalawa na lang? Kung takot ka, hindi na.
Gusto ko makita ulit yon para masanay ako, para di na ako matakot, tsaka para kasing hindi pa rin totoo eh. That's a problem, I guess. I think I have to do more than just transforming myself. Daligan natin mamaya ang binhi dito sa loob para lumaki ka agad. Biro niyang hinaplos pa ang tiyan nito. Napatingin to sa kamay niya at namula ang mukha na ma-realize ang ibig niyang sabihin. Mabigat ang hininga ni Pomelo, para bang may hilahilang batong hangin na hinuhugot niya mula sa kanyang baga. Nagririgodo ng dibdib niya sa lakas ng pintig ng puso. Kabadong-kabado kahit wala naman dapat ikanervous dahil kasama niya si Dark at nangako to, aayusin ang problema niya. Nakababa sila ng garden kung saan ihanda ang magarbong dinner banquet. Walang ibang palamuti kundi ang kadena ng malaliit na mga bombilya, mistulang banderita sa tumatawid sa mga puno. Ang fountain na nasa gitna, parang bulaklak, na patuloy ang pagsabog ng tubig. Abala ang mga kasambahay na pagsilba ng mga bisitang sunod-sunod na dumating. Huminto sila ng professor sa may bukana. Tumingin sa kanyang lalaki at marahang pininsel ang kamay niya na hawak pa rin ito. Let's do this. Pahayag nitong nakangiti ang mga matang nasa likod ng suot na salamin. Kahit doon naninibago siya at nangangamba na mamaya, baka bigla na naman itong magsusungit. Tumango siya. Kahit papaano ay humupa ng kaunti ang kaba. Sapat na yon, hindi man tuluyang nabawi ng sistema niya. Nagawa niya naman ngumiti ng tipid. Tumayo ang mga panauhin habang papalapit sila sa presidential table na nakalaan para kay Dark. Nasa kabisera yun ng U-shaped long dining table na konektado sa isa't isa. Taas noon nilipat niyang kamay sa braso nito at hinigpitan ng kapit. Lahat ng mga maya sa kanya nakatuon. Masasabi niyang walang tao dito sa probinsya ang di nakakakita kay Dark. Good evening, everyone. Thank you for gracing my invitation with your presence tonight. Good evening, Professor. Kanya-kanyang bigay ng tugon ng mga panauhin. I think the food is already served. Go ahead and enjoy your dinner. Minuwestrang nakain na masaganang hapunan. Sit down. Bulong nito sa kanya matapos siya ipag-urong ng silya. Naudlot ang pag-upo niya nang biglang umingi ang lahat. Natoon ang mga mata sa entrada ng hardin. Suot ang bestidang itim na may simpleng taba sa tulang manggas. Napakaganda ng babaeng humabol sa okasyon na yon. Si Zekia. Nakabagsak ang buhok na sumasayaw sa hangin. Sumasabay sa indayog ng balakang nito habang naglalakad. Kumikinang sa tenga nitong teardrop earring na kulay pula, ruby necklace at bangles sa pulso nito na gawa sa mamahaling red gemstones. Diretso tong lumapit sa kinaroroonan sa table nila, tumingkad para bigyan ng halik si Dark, pero umiwas ang lalaki. Napunta ang labi nito sa panga ng professor. Naningkit ang mga mata ni Zekia at nalipat sa kanya na nakatulala dito. Mukhang siya pa yata ngayon ang malalagay sa alanganin. Magandang gabi po, Miss Armada. Dinaan na lang niya sa magilo na pagbati ang pagkabalisa. Magandang gabi, Pomelo. Mabuti na lang, civil pa rin to. What's this dinner here for, Professor? Tanong nito kay Dark. You will know. Get yourself a seat and join us. He gestured the vacant chairs. May disgustong lumigid patungo sa bakanting upuan ni Zekia at naupo. Nilipat na rin niya ang sarili sa silya at pumili ng kakainin. Pero ayaw makisama ng sikmura niya. Kung pipilitin ang sarili baka di makatawid sa lalamunan niya ang pagkain. Tubig na lang ininom niya at kumuha ng sliced fruits. May I have your attention, everyone? Muling nagsalita si Dark mula sa kanyang tabi. I hosted this dinner for two particular reasons. My sources told me that the local university in Tanyoon is planning to add more courses in the next school year, Stanford PH. It will sponsor the construction of buildings, and I will personally provide 1,000 slots of full scholarship to those deserving students. Anunsyo ng lalaki. Umani ng matunog na palakpakan at affirmation ang magandang balita ng professor. Malaking oportunidad nga naman para sa mga estudyante at sa pamantasan mismo ang inalok nitong sponsorship. Malayo ang mararating ng paaralan. Second reason for this dinner is to extend my gratitude for her kindness to my fiancé, Miss Pomelo Tanyada. You see, she's pregnant with our first baby and I will be very glad if you could take care of her while she's inside the campus premises. I trust the minimum security you can provide for her. Halos mabingi siya sa katahimikang bumalot sa buong paligid matapos ang pahayag na yun ni Dark. Ilang segundo at naiilang na siya lalo't nabuhos sa kanya ang atensyon ng lahat maliban kay Zekia
na nakatitig lamang kay Dark.